Hello mga idol! Tara at ipagpatuloy na natin ang kwento ni Yosong. Sa pagpapatuloy, nagising na si Giho sa pagkakatulog niya sa kadahilanan na may gumising na sa kanya. Ang taong gumising sa kanya ay si Soso. Sinabihan na niya si Giho na bumangon na sapagkat sila na ang maglalaban. Tumayo na si Giho at sinabi nito na mukhang sapat na din ang naging tulog niya para talunin si Soso at Yosong. Walang naging tugon si Soso sa narinig. Sumigaw at inanunsyo na ng administrador ang sunod na maglalaban. Ito ay si Soso Chan ng Chonbong Academy, laban kay Giho Jiang ng Chonbong Academy. Makikita natin ang tensyon sa dalawa. Sa kabilang banda ay nagulat si Master Bongnam sa revelasyon na binunyag ng Merem High Lord. Ayon pa sa kanya na alam niya na talentado si Giho, subalit hindi ito sapat para makatapat ang isang tulad ni Chorang Yung. Pahabol pa niya na sobra-sobra din kung matulog ito. Habang tinatagayan ni Merem High Lord si Master Bongnam ay tumatawa ito habang sumasang-ayon sa mga sinabi ni Master Bongnam. Batid niya na madalas talaga matulog si Giho. Ayon naman kay Master Bongnam na kahit na ang isang mandirigma na lubos na pinagpala ng magandang pangangatawan ay nahihirapan na magtagumpay kapag ito ay tamad. Pahabol pa nito na kung talento lang naman ang pagbabasehan ay halos magkaparehas lang naman sila ni Soso. Kaya gusto malaman ni Master Bongnam kung anong partikular na rason bakit naging mas interesado ito kay Giho Jiang kaysa kay Yosong Dan o kay Soso Chan. Masaya na sinabi ni Merem High Lord na nakuha din ng dalawa ang atensyon niya subalit mas gusto niya na gawing apprentice si Giho Jiang. Nabigla si Master Bongnam sa sinabi ni Merem High Lord. Ayon sa kanya na bilang isang Merem High Lord ay isang beses lang ito pwede kumuha ng Daisy Polo. Kung desidido na ba daw si Merem High Lord na kunin na Daisy Polo si Giho, hindi rin siya makapaniwala na naplano na nito ng maaga. Mukhang masyado itong nagmamadali. Ayon naman kay Merem High Lord na gagawa lang siya ng panghuling desisyon kapag nasubak na niya si Giho ng maayos sa Higher Institute of Merem. Sa ngayon ay si Giho ang nakakuha ng atensyon niya sa CMSO at nagkataon din na kalaban niya ngayon si Soso na nagpakita din ng magandang performance sa competition. Gusto niya malaman kung karapat-dapat ba ito maging Daisy Polo niya. Sa kabilang banda ay tuluyan na nag-umpisa ang laban ni Soso at Giho, sabay sila sumugod sa isa't isa. Nakangiti na sinabi ni Soso na kung ito ang unang pagkakataon na maglalaban sila sa labas ng academy, sa isip-isip nito na alam na niya ang lahat ng kahinaan ni Giho sapagkat naging magkaibigan na sila ng ilang taon. Alam niya na malakas si Giho, subalit mabagal ito. Unang umatake si Giho at naglunsad ng direktang suntok na agaran naman na iwasan ni Soso sabay counter-attack ito gamit ang 5 Noble Blossoming Fingers na bahagyang nadepensahan naman ni Giho subalit nahirapan si Giho sa lakas ng impact ng atake at habang nasa oras ng pagkabigla ay sinundan pa ni Soso ng isa pang teknik na Orchid Strokes na tumama lahat ng pag-atake nito sa katawan ni Giho. Nakangiti na sinabi ni Soso na himala na hindi ito tumalon gamit ang ulo tulad ng ginawa niya noon kung nadala na ba daw ito nang nakalaban niya ang Virtus Blossoming Palm ni Jung Myung. Ayon naman kay Giho na kapag ginawa niya yon ay iiwas lang naman si Soso. Aminado din siya na mas mabilis sa kanya ito. Nagulat si Yosong sa napapanood niyang laban habang ang mga tao na nanonood ay sinisigaw ang mga pangalan ng pambato nila. Ginamit ni Soso ang Jade Maiden technique kung saan ay makikita natin na napapalibutan na siya ng asol na aura at bahagyang tumaas ng 5 ang strength niya at 10 naman sa agility. Sinabihan niya si Giho na subukan ito na harangin ang pag-atake niya, sabay longsad ng technique nito at habang papalapit na kay Giho ang atake ay sinabi nito na kung sa tingin daw ni Soso na basta-basta niya lang haharangean ito ay nagkakamali siya sapagkat ibabalik niya ito laban kay Soso. Pinigilan ni Giho ang kanang kamay ni Soso habang ang kaliwang kamay naman ay hinawakan niya, sabay hawak sa ulo ni Soso, at naglansad ng atake gamit ang tuhod niya na papalapit na sa mukha ni Soso at dahil sa pagkakahawak sa ulo ni Soso ay di siya makagalaw, kaya pumikit na lang siya at handa nang tanggapin ang paparating na atake. Gayunpaman ay nagulat siya sapagkat hindi tinuloy ni Giho ang atake nito. Ayon naman kay Giho na ang pag-atake na iyon ay isang puntos na para sa kanya, kung gusto pa ba daw ni Soso ituloy ang laban.
Nainis si Soso sa nangyari, at sinabi nito na naalala niya ang parehas na sitwasyon noong entrance exam nila last year, hindi pero niya maintindihan kung paano siya natalo ni Giho noon, at habang kinukuha ang espadang kahoy, sinabi pa nito na palagi lang naman tumatakbo si Giho kapag pinaparusahan lang ito dahil sa pagiging late, at hindi man lang ito nakikinig sa klase, parati lang din natutulog sa silid pahingahan kapag may pagkakataon ito, kaya hindi katanggap-tanggap na matalo siya ngayon laban kay Giho. Habang hawak ng mahigpit ang kahoy na espada, sinabi niya na okay lang siya matalo kay Yosong since alam niya naman kung gaano nagsisikap ito mag-training na mas higit pa sa kanya, subalit ang matalo sa isang katulad ni Giho na walang ginawa kundi magpapetex-petex lang ay hindi niya matatanggap, kaya hindi siya dapat matalo. Natuwa si Giho sa narinig niya kaya mas hinamon na niya si Soso na umpisahan na nila ang tunay na laban. Nagpalabas na si Soso ng kanyang aura, sa ngayon ay seseryosohin na nila ang labanan, ganun din si Giho nagpalabas na din ng aura niya, at makikita natin na masaya si Giho sa laban na paparating. Ginamit na ni Soso ang isa pang teknik na first stance of the Divine Rising Snow Blossom, Frost Blossom Burst at nag-umpisa na siya sumugod kay Giho habang napapalibutan siya ng kulay pink na petals, habang si Giho naman ay naghahanda ng mag-counter attack at makikita natin ang orange na aura na nakapalibot sa kaliwang kamay nito at agara niya sinuntok ang espada na paparating sa kanya at sa lakas ng kamao ni Giho ay nawasak ito, na kinagulat naman ni Soso ang lakas ni Giho at hindi siya makapaniwala na ganon lang napigilan ang atake niya. Nakangiti si Giho na sinasabi na alam naman ni Soso na gustong-gusto niya makipaglaban, ganon din sa gustong-gusto niya din matulog, kasi kaya niya makipaglaban hanggang kailan niya gusto habang tulog siya. Pahabol pa nito na sa panaginip niya ay ilang beses na nito nakalaban si Soso at kahit kailan hindi pa siya natalo dito, sabay ilag sa atake ni Soso, at mag-counter attack na siya gamit ang kamao, na kinagulat din ni Master Bongnam ang nakikita niya, gayon din si Merem High Lord ay di makapaniwala, dahil direktang tumama ang suntok ni Giho sa tiyan ni Soso, na kahit si Yosong ay di makapaniwala na madali lang tinalo ni Giho ang teknik na Divine Rising Snow Blossom gamit lamang ang mga kamao nito, at hindi lang yon sapagkat nagawa niya pahatiin ang espadang kahoy, kahit na si Soso ay halos kasing lakas lang din ni Giho, hindi niya alam kung paano nagawa ni Giho na talunin lang si Soso nang walang kahirap-hirap, habang si Soso ay tuluyan ng nahimete sa ginawang atake ni Giho. Alam niya na may malaking pagkakaiba sa antas ng mga laban, ngunit ito ay nagpapaalala sa kanya ng oras na natalo nito si Jindo gamit ang kanyang mga alaala kay Jindo, mas kapansin-pansin ang pagkakahawig dahil ito din ang unang laban nila sa isa't isa, napagtanto ni Yosong na mas lalo lumalakas si Giho higit pa sa inaasahan niya. Habang karga ni Giho si Soso ay napagtanto niya na mabigat ito, di niya din inaasahan na makakatulog ito sa isang atake niya lang, humingi siya ng tawad kay Soso kahit na alam niya na huli na sapagkat ito lang ang alam niya na paraan para talunin ito dahil kilala niya si Soso na hindi ito susuko kahit na mabugbog pa, inannounce na ng administrador na si Giho ang nanalo sa laban. Nagulat si Master Bongnam sa kinalabasan ng laban, para sa kanya ay ito ay dapat na isang mahigpit na labanan kung isasaalang-alang ang pagkakatulad ng kanilang lakas, bilis at ki, kaya hindi niya maintindihan kung paano ito naging one-sided sa kabila ng masigasig na diskarte ni Soso, nag-uwan pere ni Giho na makontra ang mga diskarte ni Soso na para bang naglaban na sila dati ng maraming beses. Inilapag na ni Giho si Soso sa gilid para makapaghanda na sa susunod niya na laban. Nagtaka si Master Bongnam sa sinabi ni Merem High Lord, ayon dito nakakaiba talaga si Giho, ayon sa kinuha niyang imbestigador sa Soan, si Giho ay gumagamit ng isang teknik na dream fighting technique simula pa nung 7 years old pa lang ito, nagulat si Master Bongnam sa natuklasan niya, hindi siya makapaniwala na gumagamit pala si Giho ng dream fighting technique, pahabol pa ni Merem High Lord na matagal na ito ginagawa ni Giho, nakakagawa siya ng napakalinaw at tumpak na simulation ng labanan sa kanyang pagtulog, kaya niya din sanayin ang kanyang ki sa panaginip, at makipaglaban sa mga tao na kilalanan nito ng paulit-ulit, at sa kadahilanan ng oras ay walang limitasyon sa loob ng kanyang panaginip, ang potensyal niya na lumago at lumakas ay wala din limitasyon. Ang akala ni Master Bongnam na si Giho ay nabiyayaan lang ng pisikal na lakas, pero hindi pa pala nagtatapos doon sapagkat may kakayahan din siya gamitin ang dream fighting technique, may posibilidad na wala na makakapigil sa kanya kapag nagkaroon ito ng tamang pagsasanay.
Sa kabilang banda ay tinawag ni Giho si Yosong, kumpiyansado nito na sinabi na si Yosong na ang susunod niyang tatalunin. Habang nag-aantay ng huling laban, ay para kay Master Bongnam na ito ay magiging interesadong labanan, nagtaka si Merem Highlord sa kanyang narinig, tinanong niya ito kung paano nasabi ni Master Bongnam ito, para kay Master Bongnam na ang labanan na ito ay sapagitan ni Giho na patuloy na lumalakas habang natutulog dahil sa talento at biyaya nito, laban kay Yosong na walang humpay na nagsasanay at palaging hinihigitan ang limitasyon nito. Napagtanto ni Merem Highlord na ang labanan na ito ay isang direktang salungatan sa pagitan ng talento laban sa pagsusumikap. Kinausap na ng administrador si Tanda na ang huling laban sa True Dragon Phoenix exam ay mag-uumpisa na, at ang dalawang huling mandirigma ay si Yosong Dan ng Chonbong Academy, at si Gihujiang ng Chonbong Academy. Sinabi ni Tanda na hindi na kailangan pa ng overall formalities, ayon sa administrador na ang pinakamahusay na mandirigmang Daisy Polo ng CMSO ay magpapasya sa pagitan ng dalawang ito. Pinatunog na ang mga tambol hudyat na mag-uumpisa na ang huling laban. Makikita natin ang dismaya sa mukha ni Tanda, gamit ang telepathy ay sinabi nito na sa wakas ay nasa huling laban na ng Dragon Phoenix exam, ang Jongnam Sect ay hindi nakasali at naiwan bilang isang manunood lamang sa finals, nakakalungkot isipin, ang tugon naman ni Master Bongnam gamit din ang telepathy na hindi dapat malungkot ang matandang kaibigan niya sapagkat maganda ang pinakitang performance ng Jongnam Sect ngayong taon, nagkataon lang talaga na kakaiba ang dalawang ito, pinagharap na si Giho at Yosong, ayon kay Giho na matagal-tagal na din simula nung huling laban nila, na sinang-ayon na naman ni Yosong. Sumigaw na ang administrador upang simulan na ang huling laban, at agara nagpapaligsahan ng dalawa sa kanilang lakas gamit ang pagtutulak sa isa't isa gamit ang mga kamay, ayon kay Yosong na hindi na sila nakapaglaban simula nung nag-escorting trial sila, batid naman ni Giho na ang huling laban nila ay nangyari bago pa ni Yosong tinanggalan ng itlog si Chorang. Ayon pa sa kanya na noon, hindi na siya nakikipag-sparring dito dahil nagsasawa na siya, at hindi lang kay Yosong, pati na rin sa iba pa, subalit napagtanto niya na mas lumakas pa si Yosong kaysa ng una nilang laban, na sinang-ayon na naman ni Yosong, umabante si Yosong at sinabi nito na ang satinjin niya na mas pantay na ang lakas nila ngayon, nabigla si Giho sa lakas ni Yosong dahil nagagawa nito mapa-atras siya, subalit mas nilakasan ni Giho ang pagkakahawak niya kay Yosong at sinabi nito na kahit kailan ay hindi pa siya natalo kay Yosong, sabay hila kay Yosong at naglongsad ng atake gamit ang tuhod nito na papalapit na sa mukha ni Yosong, subalit nagawa ni Yosong iwasan ito gamit ang pag-backtumbling sabay gamit ng bow-up technique niya para makalipat sa likod ni Giho na napansin din naman ni Giho, sabay longsad ng atake si Yosong, na nadepensahan naman ni Giho ito, at agara na mag-counter attack si Giho gamit ang pagsuntok, na nasagang naman ni Yosong ang atake subalit sa lakas ng suntok ni Giho ay napatalsik pa rin siya, at sa pagbaba niya ay naramdaman niya ang sakit ng suntok ni Giho. Ayon pa sa kanya na mukhang nakalimutan ni Giho na ang suntok nito ay kayang bumisag ng isang malaking bato, biglang mabilis na sumugod si Giho, na kinabahala naman ni Yosong ang bilis nito. Subalit nag-counter-attack si Yosong gamit ang Surge of Seismic Strength na kinabigla naman ni Giho sapagkat malapit na ito tumama sa kanya, gayunpaman ay nagawa niya pa rin ito maiwasan sa huling segundo, na kinatuwa pa ni Giho ang mga nangyayari at pinuri nito si Yosong sa pinapakita nito sa laban, ayon naman kay Yosong na kung naaliw ba masyado si Giho, na sinang-ayon na naman ni Giho, at ang hiling niya pa ay ipagpatuloy lang ito ni Yosong, dahil nasisiyahan siya sa laban. Tinawag ni Giho si Yosong, sinabi nito na tungkol kay Chorang yung na nagpabaliktad ng boring na academy nila, ayon kay Giho na alam ni Yosong na gustong-gusto niya labanan si Chorang, subalit sa kasamaang palad para sa kanya na iba ang gustong labanan ni Chorang ng araw na yon, talagang wala siyang kalaban-laban noong araw na iyon kay Chorang, at sa unang pagkakataon sa buhay niya na hindi lang sa isang tao siya nakaramdam na wala siyang pag-asa manalo, kundi sa dalawang tao, kay Chorang at pati na rin kay Yosong. Ayon naman kay Yosong na kung ang gusto ba ni Giho ay ang mag-higanti, dapat ay sinipan na lang nito ang puwet niya hindi yung tinapik-tapik pa nito. Nakangiti naman na sinabi ni Giho na kung ganun lang baka baba ang tingin nito sa kanya, patapusin muna nito ang kwento niya. Ayon pa sa kanya na patuloy na lumakas si Yosong pagkatapos na makaharap nito si Chorang, expected na niya na maganda ang ipapakita nito sa pangalawang pagsusulit sapagkat nakabase ito sa agility o bilis, subalit hindi siya makapaniwala sa nakita
nakita nito sa unang pagsusulit, hindi niya man alam kung gaano kataas ang nilago ni Yosong subalit alam niya na hindi dapat makakayanan ni Yosong na wasakin ng isang malaking bato base sa lakas nito dati, na kahit na sa dream fighting technique niya ay hindi nahulaan ang kinalabasan na iyon. Nagtaka si Yosong sa dream fighting technique na tinutukoy ni Giho, pahabol pa ni Giho na alam niya na hindi basta-basta mahuhulaan ang lakas ni Yosong, halos magalit siya sa sarili niya sapagkat nagsawa na siya na kalabanin si Yosong sa panaginip niya, kaya ngayon ay gusto niya talunin si Yosong ng buo. Dito sa Dragon Phoenix exam, nadismaya si Yosong sa narinig niya, ang gusto lang pala ni Giho ay ang manalo, hindi ganyan ang Giho na kilala niya na madaldal, ang akala niya tuloy na baka ang gustong sabihin ni Giho na hindi na siya gusto nito, subalit seryoso na sinabi ni Yosong na ayos lang iyon sa kanya sapagkat gusto niya din talunin talaga si Giho ng maayos matagal na. Biglang may lumabas na sudden mission, kailangan ni Yosong tapusin ang Dragon Phoenix exam sa pamamagitan ng pagtalo kay Giho, ang reward ay ma-unlock ang alias o titulo at pag hindi nagtagumpay ay may parusa na 3 araw na nagyayelong status. Sabay na sumugod ang dalawa, at parehas din silang tinamaan ng suntok, makikita natin ang laki ng binawa sa health bar ni Giho sa atake na natanggap niya, gayon din si Yosong ay nabawasan din ang health bar, sabay longsad si Giho ng isang technique na crouching tiger fist, makikita natin ang namumuong oras sa kamao nito na direktang panang atake niya kay Yosong na bahagya naman ni Yosong na iwasan gamit ang scattering image niya at nakateleport siya sa likod ni Giho at mag-counter attack habang nakatalikod pa si Giho, subalit nang handa na ni Yosong bitawan ang suntok ay napansin naman ito ni Giho, kaya naglongsad si Giho ng isa pang teknik na Titanic Mountain Crusher Wind Blast na kinatalsik ni Yosong sa lakas ng hangin, na kinagulat naman ni Yosong ang atake na iyon, mayabang na sinabi ni Giho na hindi gagana laban sa kanya ang scattering image ni Yosong, at habang naghahanda ng isang pang malakasan na atake ay sinabi nito na madi-disappointed siya kung ito lang ang meron si Yosong sabay gamit ng Thousand Army Swing na kinatalsik naman ni Yosong sa ere, at habang nasa ere ay ramdam ni Yosong ang lakas ng atake, sabay susundan pa ni Giho ng isa pang atake na pangmalakasan at tumalo na ito ng napakataas papunta kay Yosong, habang nakangiti ay sinasabi nito na tapos na ang laban, sabay gamit ng crouching tiger fist na direkta naman tumama sa tiyan ni Yosong, at sa lakas nito ay namuti ang mata ni Yosong, na halos mauubos na ang health bar niya. Isang oras bago mangyari ang huling pagsusulit, sinabi ni Master Bongnam na kung ang maging numero 1 na mandirigma sa mundo ba ang ninanais nito, pagkatapos na makamit niya ito ano pa ang gusto ni Yosong, nagtaka si Yosong na napatanong kung ano ang ibig sabihin ni Master Bongnam. Ayon kay Master Bongnam na ang tinatanong niya ay ang layunin nito, sapagkat ang pagiging pinakamalakas na mandirigma ay hindi isang layunin, sa halip ay isang paraan lamang para maabot mo ang iyong layunin, nabigla si Yosong sa narinig niya. Ayon pa kay Master Bongnam na subukang balikan ang iyong kasalukuyang sarili, sapat na ang iyong kapangyarihan upang ituring na isang martial art master. Gayunpaman, naglaan ka na ba ng oras upang isaalang-alang kung ano ang gusto mong makamit gamit ang iyong kapangyarihan? Hindi makasagot si Yosong sapagkat hindi pa pumasok sa isip niya ang tungkol dito. Naisip niya ba na magiging mas maganda ang buhay niya bilang isang martial arts master? O naisip niya ba na ito ay magbibigay sa kanya ng kalayaan na gusto niya? Ngunit hindi niya kailangan na maging pinakamalakas na mandirigma para makamit ang layuning iyon. Subalit napatanong si Yosong kung bakit siya, sabay pinakita ang nakaraan kung saan namatay ang mga kasamahan niya noon, at ang lahat ng ito ay naubos bukod sa kanya dahil sa isang halimaw na si Chanma. Pinagpawisan si Yosong dahil sa mga napagtanto nito, nanginginig niyang tinanong si Master Bongnam na kung ano ang gagawin nito kung sasabihin ko sa iyo na ang kabuuan ng Junguan ay masisira bukas. Ayon naman kay Master Bongnam na gagawin niya ang lahat para mapigilan ito sa pagkasira. Napalunok ng laway si Yosong sa narinig niya, tinanong niya ulit si Master Bongnam na paano kung ito ay isang napakahirap na pangyayaring pigilan. Tugon naman ni Master Bongnam na ang katotohanan na ito ay mahirap ay nangangahulugan na mayroon pa ring maliit na pagkakataon, susubukan ko ang aking makakaya. Pahabol naman ni Yosong na pero paano kung parang hindi pa rin maiiwasan. Sabi naman ni Master Bongnam na buburahin ko ang katotohanan iyon sa aking pag-iisip, paglimot sa isang masakit na alaala, ang tanging magagawa ng isang tao kapag hindi sila makapag-ipon ng lakas ng loob, kaibigan, pamilya, o mundo, hindi mahalaga kung ano ang eksaktong nakataya, na kinabigla ni Yosong ang mga sinabi ni Master Bongnam.
Mahigit 50 taon na ang nakalipas mula nang magretiro ako sa Merem, ngunit hindi ako magdadalawang isip na bumalik sa Junguan kung sakaling humingi ito ng tulong sa akin. Iyon ay dahil mayroon akong kinakailangang kapangyarihan upang tumulong. Ang malaking responsibilidad ay kasunod ng isang dakilang kapangyarihan. Habang lumalaki ang iyong lakas bilang isang mandirigma, gayon din ang iyong mga responsibilidad bilang isa. Kailangan mong itanong sa iyong sarili ang tanong na ito kung talagang gusto mong maging pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Ano ang gagawin mo pagkatapos mong makamit ang antas ng kapangyarihang iyon at kung talagang pinagbabantaan ng mundo ng isang nalalapit na kapahamakan, isa lang ang magagawa ng pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Napaisip si Yosong kung ano ang gagawin nito pagkatapos maging pinakamalakas na mandirigma. Biglang may lumabas na mission, at ito ay ang wakasan ng buhay ni Chanma. Tatagal ito ng 30 years, ang mission reward ay unknown pa, at pag di nagtagumpay sa mission ay ang kabuoang pagkawasak ng Junguan. Balik tayo sa kasalukuyan, makikita natin ang direktang pagtama ng suntok ni Giho kay Yosong, gayunpaman ay nagawa pere ni Yosong na tiisin ito sabay hawak sa kamay ni Giho, na kinagulat naman ito, hindi makapaniwala si Giho na nakayanan ni Yosong na tiisin ang teknik niyang Crouching Tiger Fist, nag-activate na ang Iron Skin ni Yosong na level 1, at nadagdagan ang willpower nito ng isa, at habang hawak ang kamay ni Giho ay alam niya na ito lang ang kahit papano na magagawa niya, para talunin ang tunay na halimaw, kaya hinawakan niya ng mahigpit ang kamay, sabay counter-attack, habang sinasabi na hindi siya magpapatalo dito kay Giho. Hindi mo pa naririnig na sinabi niya ito sa kanya, na siya ay magiging numero 1 na mandirigma sa mundo, sabay langsad ng isang teknik na instantaneous martial art, Titanic Mountain Crusher, na ang mga paa nito ay papalapit na sa ulo ni Giho, habang si Giho naman ay nabibigla sapagkat alam niya na hindi na niya ito madedepensahan, sabay direktang tumama sa ulo ni Giho ang ginawang pag-atake ni Yosong, at sa lakas ng atake na nito ay makikita natin ang impact na nagpatalsik kay Giho pababa, na kinangiti ni Master Bongnam ang nasaksihan niya, habang si Merem High Lord ay hindi makapaniwala, hanggang sa tuluyan ng bumagsak si Giho sa lupa at sa lakas nito ay maririnig sa buong arena ang impact ng pagsabog. Tuluyan na din nakababa si Yosong, at habang tinitignan ng makapal na alikabok ay alam niya na hindi parentalo si Giho sapagkat nakikita niya pa din ang health bar nito, na halos magkaparehas na sila ng health bar. Habang gamit ang third eye ay seryoso si Yosong naghahanda sapagkat alam niya na hindi parent sapat ang atake na yon para talunin ang isang halimaw, kaya kumuha siya ng espada sapagkat kakailanganin na niya gamitin ang lahat ng meron siya, at kinuha niya din ang nasirang espada na ginamit ni Soso, at sa hitsura nito ngayon ay nakaakma ito na parang isang axe. Para matalo ang isang tulad ni Giho ay kakailanganin niya ng espada para magamit ang level 5 na mastery na may dagdag na 40% attack speed, at sa kabilang kamay naman ay hawak niya ang sirang espada na nagmistulang isang axe at tumaas din ng 40% ang strength niya. Habang nakatingin kay Giho habang unti-unti itong lumilitaw sa pagkawala ng alikabok ay tinanong niya ito kung kaya pa ba ni Giho ang ipagpatuloy ang laban. Habang hawak na ang malaking espada ay sinabi ni Giho na mukhang mas lumakas ang Titanic Mountain Crusher ni Yosong, na kinagulat ni Yosong ang nakita niya sa malaking espada na hawak ni Giho. Naghanda na si Giho umatake habang sinasabi na hindi talaga siya binaygo ni Yosong na pasayahin siya sabay sugod, at nag-umpisa na silang magpalitan ng pag-atake, subalit makikita natin na mas nahihirapan si Yosong, at habang papa-atres dahil sa ginawang pag-atake ni Giho ay ang laki ng impact ng atake nito ay nagpapaalala sa kanya nung mga oras na kalaban niya ang vice captain ng bandido na si Hyolgan Guang ng Prowling Dragon Clan, at habang nakatingin sa espada ni Giho ay napagtanto ni Yosong na ang pinili talaga nito ang pinakamalaking espada sa mga pagpipili iyan, at alam niya din na walang problema si Giho kahit gaano pa kabigat ang naturang armas sapagkat binabalak na nito isugal ang lahat sa kanyang mabagsik na lakas. Nagpatuloy ang palitan ng dalawa sa pag-atake, at makikita natin na halos nakakasabay si Yosong sa lakas ni Giho, ayon pa kay Giho na dahil parehas sila gumamit na ng espada, at halos pantay lang din sila sa laban, bakit hindi nila tapusin ang laban gamit ang panghuling atake at ang gagamitin nilang teknik ay ang Titanic Mountain Crusher, na kinagulat ni Yosong ang mungkahi ni Giho. Pahabol pa ni Giho na alam niya na sanay na si Yosong sa paggamit ng Titanic Mountain Crusher tulad niya.
Nakangiti na sinabi ni Giho na kung naalala pa ni Yosong ang kauna-unahan nilang laban, noong panahon na parehas sila na late sa unang klase nila sa academy, ang gusto niya ay tapusin nila ito sa isang mapagpasyang hakbang tulad ng ginawa nila noon, at habang nagkalayo na ang dalawa ay, sinabi ni Yosong na mukhang sapat na iyon para tapusin ito, kung isa sa alang-alang ang estado nilang dalawa. Kaya pumayag na siya sa mungkahi ni Giho na maglongsad ng isang pangmalakasan na atake na magpapasya kung sino ang karapat-dapat na manalo sa laban na ito. Habang naghahanda sa huling pag-atake ay kumpiyansado si Yosong na sinabi na sa pagkakataon na ito, ay hindi siya madaling mapapabagsak tulad ng nakaraan nilang laban. Naghanda na rin si Giho at masaya ito habang sinasabi na tignan nila kung sino ang mananalo sa huli. Seryosong nag-abang na si Miriam Highlord na suportado si Giho, at si Master Bongnam na kay Yosong naman sumusuporta, at alam nilang dalawa na ang huling magwawagi sa Dragon Phoenix exam ay mapagdedesisyonan sa pagitan ng dalawang tao na ang isa ay lumakas dahil sa kasipagan at ang isa naman ay lumakas dahil sa talento. Masaya na sumugod na si Yosong at naglunsad na ng Titanic Mountain Crusher, gayon din si Giho na naglunsad na din ng kaparehong atake, at nagtama na ang kanilang mga atake, subalit makikita natin na mas malaki ang nagagawang atake ni Giho. Patuloy ang laban ng dalawa at sa lakas ni Giho ay mas nakakalamang ito, na kinakabahala naman ni Yosong sapagkat ang Titanic Mountain Crusher ni Giho ay tiyak na lumilikha ng isang malakas na bugso ng hangin kaysa sa kanya, subalit paano kung diretsyong magbanggaan ang kanilang mga espada, baka may pag-asa siya manalo kaya ginamit na niya ang scattering image at nawala sa harap ni Giho, na nakalipat sa likod nito habang maglulungsad ng atake si Yosong, na napansin naman ni Giho, ayon sa kanya na sinabi na niya kanina na hindi gagana sa kanya ang scattering image ni Yosong, sabay naglunsad ang dalawa ng isa pang Titanic Mountain Crusher at direktang nagsalpukan na ang kanilang mga espada. Makikita natin ang tuwa sa mga mukha nila, at habang naggigit-gitan ang kanilang mga espada ay gumamit pa si Yosong ng combo Surge of Seismic Strength, na kinabahala ni Giho sapagkat naramdaman niya ang biglang lakas ni Yosong, at sa lakas ni Yosong ay unti-unti nitong nasisira ang espada ni Giho, hanggang sa tuluyan na ito mawasak, at direktang nakatama ng atake si Yosong. Habang nakatayo pa rin ay napasabi na lang si Giho na naiinis siya sa mga nangyari, sapagkat ang Crouching Tiger Fist niya ay hindi pwede gamitin ng sabay habang may espada hindi tulad ng kay Yosong, at tuluyan na itong bumagsak at natalo. Lumabas ang notification na napagtagumpayan niya ang mission, at makakatanggap siya ng alias or title. In-announce na ang nanalo sa CMSO Dragon Phoenix exams at ito ay si Yosong Dan ng Chonbong Academy. Nagsigawan ang lahat ng nakasaksi ng napakagandang laban, lahat ng tao ay masaya sa mga napanood nila at ang maririnig lang sa buong arena ay ang sigawan ng mga tao. Nakatanggap si Yosong ng bagong title na ang Winner of the Dragon Phoenix exams, na dagdagan ng strength niya ng isa, pati vitality ng isa at agility ng isa. Lumabas din ang notification na natapos na niya ang tutorial.